Kartilya ng Katipunan ni Emilio Jacinto. Panimula ng unang edisyon ng Kartilya. Sa may nasang makisanib sa katipunang ito, sa pagkailangan na ang lahat na nag-iibig pumasok sa katipunang ito ay magkaroon ng lubos na pananalig at kaisipan sa mga layong tinutungo at mga kaaralang pinaiiral. Minarapat na ipakilala sa kanila ang mga bagay na ito. At nang bukas makalaway, huwag silang magsisi at tuparin ng maluwag sa kalooban ang kanilang mga tungkulin. Ang kabagayang pinauusig ng katipunang ito ay lubos na dakila at mahalaga. Papag-isahin ang loob at kaisipan ng lahat ng Tagalog sa pamamagitan ng isang mahigpit na panunumpa upang sa pagkakaisang ito'y magkalakas na iwasan ang masining na tabing na nakabubulag sa kaisipan at matuklasan ang tunay na landas ng katuwiran at kaliwanagan. Sa salitang Tagalog na katuturay, ang lahat ng tumutubo sa sangkapulungang ito, sa makatuwid, Bisaya man, Ilocano man, Kapampangan man, at iba pa, ay Tagalog din. Mga turo ng katipunan. Una, ang buhay na hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi man damong makamandag. Dalawa, ang gawang magaling, nagbubuhat sa paghahambog o pagpipita sa sarili, paghahangad ng makasarili, at hindi talagang nasang gumawa ng kagalingan, ay di kabaitan. Pangatlo, ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang gawa, ang pag-ibig sa kapwa, at ang isukat ng bawat kilos, gawat pangungusap sa talagang katwiran. Apat, maitim man o maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao'y magkakapantay. Mangyayaring ang isa'y mahigitan sa yaman, sa ganda, ngunit hindi mahihigitan sa pagkatao. 5. Ang may mataas na kalooban, inuuna ang dangal o puri kaysa pagpipita sa sarili. Ang may hamak na kalooban, inuuna ang pagpipita sa sarili sa puri. 6. Sa taong may hiya, salita'y panunumpa. 7. Huwag mong sayangin ang panahon. Ang yamang nawalay, mangyayaring magbalik, ngunit ang panahong nagdaan na'y di na muli pang magdadaan. 8. Ipagtanggol mo ang inaapi. Kabakahin, labanan ng umaapi. 9. Ang taong matalino'y ang may pag-iingat sa bawat sasabihin. Matutong ipaglihim ang dapat ipaglihim. 10. Sa daang matinik ng buhay, lalaki ang siyang patlukod ng asawa at mga anak. Kung ang umaakay ay tungo sa masama, ang patutunguhan ng inaakay ay kasamaan din. 11. Ang babae ay huwag mong tingnan na isang bagay na libangan lamang, kundi isang katuwang at karamay ng lalaki sa mga kahirapan nitong buhay. Gamitin mo ng buong pagpipitagan ang kanyang pisikal na kahinaan at alalahanin ang inang pinagbuhatan at nag-iri sa iyong kasanggulan. 12. Ang di mo ibig gawin ng iba sa asawa mo, anak at kapatid, ay huwag mong gagawin sa asawa, anak, kapatid ng iba. 13. Ang kamahalan ng tao'y walang kapahari. Wala sa tangos ng ilong at puti ng muka. Wala sa pagkaparing kahalili ng Diyos. Wala sa mataas na kalagayan ng balat sa lupa. Waga sa tunay na mahal na tao. Kahit laking gubat at walang nababatid kundi ang sariling wika, yaong may magandang asal, may isang pangungusap, may dangal at puri, yaong di nagpapaapi, di nakikiapi, yaong marunong magdamdam,
at marunong lumingap sa bayang tinubuan. 14. Paglaganap ng mga aral na ito at maningning nasisikat ang araw ng mahal na kalayaan dito sa kaaba-abang sangkapulungan. At sa bungan ng matamis nitong liwanag ang naggang kaisang pagkalahating magkapatid ng ligayang walang katapusan. Ang mga ginugol na buhay, pagod at mga tiniis na kahirapay, labis ng natutumbasan.